Ito po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, si Ginoong George Barcelon. Magandang umaga po, Sir George. Maganda pa ba ang umaga? Oo. Sir George? Sige, clear naman. Opo. Good morning po, Sir George. Si Drew Nasino po ito from DWIZ, Luchal 23. Yes. Po, Yes. Sir George? Naririnig Yes. Okay naman. Opo. Narinig ko. Okay. Opo. Sir George, kumusta po ang sektor po ng negosyo? Kumusta po ang business sector? Lalo po ngayong nakakaranas po tayo ng ganito pong matatawag na po nating krisis at sumadsan pa yung halaga po ng piso kontra dolyar bukod pa doon sa only oil price hike. Kaya pa ba? Itong impact nito, malaki. Sa ngayon, hindi mo natin ma-estimate kung anong katagal yung pataasan ng krudo at saka humina yung value ng peso natin. Alam mo, yung sa taas ng crudo, ibig sabihin, mas malaki ang demand sa US dollar para maka-import tayo. Lahat ng bagay, yung mga importation natin palagay ko with this issue of uncertainty in Middle East. Sa ngayon, taasan ng mga presyo ng crudo, taasan ng mga pagkain, taasan din mga raw material katulad ng plastic. Opo, So Sir, all of this is a concern to the business sector. Opo, Sir George, kaya pa ba ng business sector yung ganito pong sitwasyon? Ang business sector ngayon, kaya naman, at saka nakahanda naman mga business sector na tungkol dito sa humina ang value ng peso natin at saka mga raw material na tumaas. Tinitiis pa namin na not to have the end consumer, not to pass on the additional cost. Pero may limit din yun. Kasi mga materials, kanina binanggit ko, yung mga plastic raw material, yung fuel cost na talagang tumaas na almost 20%. So hanggang ngayon, hanggang kaya pa, I don't see a spike in the prices, no? All right. Pero depende, nangyari sa Middle East, yung just overnight, nabomba yung isang malaki na LNG facilities just patak. Yun ang bagay na yan, malaking effect sa negosyo. Hindi natin masabi ngayon, pero hopefully na itong sitwasyon na makontrol nila sa Middle East. Beyond our control. Opo. Sir George, kung kaya pa, hanggang saan naman ang kaya ng PC ng mga negosyante? Yung mga malalaki ba, hindi gaanong apektado? O yung mga maliliit ba? Go ahead po. Kasi namin, katulad yung mga refineries natin, mga big refineries, ang inventory nila sa 1.5 months. Opo. So, yun, meron kaming idea na habang ito yung hindi nila itataas ang presyo. Pero yung bagong bili nila ng material at saka crudo, medyo mataas na. Ang crudo ngayon, Dubai oil per barrel has broke $100. Opo. Kaya hinihingi namin sa gobyerno, meron man sa batas, yung pagka umabot ng $80 per barrel, the government can remove the excise tax. Yan. Okay, so yun, total hindi man ganun kalaki, pero it will help, it will lower down the price somewhat. Opo. Pero dito po kasi sa emergency powers, sa hirit nga po na tapyasan o suspendin po yung excise tax, medyo alanganin pa po sa decision po ng ating pong Pangulo. Pero gaano ba kalaki ang maitutulong nito para po maibsan naman kahit paano yung nararanasan po natin? Excise tax o tatanggalin ng VAT? Which is which po, Sir George, ang makakatulong? Either or. Basta kung makalpas itong
excise tax at saka yung VAT, it will affect somewhat. Pero I will tell you, at the price of the crude oil going 100, that's already a 70% increase compared to yung dating presyo na $60. So, yung VAT at saka yung excise tax may effect pero hindi ganun kalaki. I've also shared my thoughts. Sabi ko, yung mga marginal na taong bayan natin, they need help. Total, meron naman tayong sa gobyerno nakabudgeted dito sa yung 4Ps, no? Yung 4Ps, pampatuwid, para sa mga mahirap. Ang alam ko ang budget dyan, mga 114 to 115 billion pesos. At saka yung budget ng Department of Public Welfare, itong taon nito, 2026, was given a 22% increase in budget. So ang budget nila is 265 billion. Okay. So yan ang at least naman palagay ko ang the government can allocate a portion of that to help the more critical sector of the society for a short period of time. So it's enough to cushion po yung epekto. Temporarily na kung meron naman tayo nasa budget, I think, and plus other areas wherein the funding is not immediate. Baka pwede na i-repurpose ng mga pera to tide over the people, the general public over the situation. Sa hanay po ba ng mga negosyante, wala ho bang nagpapahiwatig na sila po ay tila na nararamdaman, nahihirapan na sa sitwasyon? Wala, meron na ho bang kami naman, dito lang sa traffic nakita namin na malaking bawas Yeah. Yung that is reflective already that people are traveling and spending less. So between there's less business, there's less economic activity. So we can see that we don't want this to go to the extreme wherein yung power, yung allocation of fuel, pagka umabot dyan, medyo talagang mahirapan na lahat. Hindi lang yung maliliit, maski na big businesses will be affected. Nako po, wag naman sana humantong sa Wag naman. Opo. Sir George, last few questions na lang. Wala ba tayo, sa ngayon ba manageable sa tingin ninyo? We don't have to panic ba dito sa sitwasyon? I don't think we have to panic. We just have to do planning. At saka the government and the private sector. The private sector is all very open naman sa consultation. This situation could be just a temporary situation. Mahirap na masyadong extreme ang reaction natin wherein we put ourselves in the spot. Alam natin na merong inflation, but naman in the past, may nangyari din tumaas ang inflation pagkatapos na control ng gobyerno na binaba yung inflation. So let us not be too drastic about asking for unnecessary either wage increase or unnecessary ayuda. All right. Well said po, Sir George. Sir George, maraming salamat po sa inyo pong oras at good luck po sa ating lahat. Magandang umaga po at good luck din po sa inyo. Salamat po. Sige. Salamat po. Salamat. Alright, si Ginoong George Barcelon, ang Chairman Emeritus po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry.